Kami Teaches Korean kami 선생님입니다. Hello po guys! Welcome back po. Ito na po ang Chapter 15 Part 1. So kung ready na po sila, magsisimula na po tayo ng bagong lesson. Excited na po ba? Nasa kalahati na po tayo ng Book 1. So without further ado, tuloy na po natin ng Chapter 15 Part 1 po. So first, before we start, ano po ba ang objectives ng Chapter 15? Bali, ito po yung title page natin. Nasa page 174 ng revised version ng libro. So, 날씨가 맑아서 기분이 좋아요. So, kita naman po natin na ang vocabulary po at mga expression ay tungkol sa weather, sa seasons, yung ramdam po natin, mga feelings and moods. Because sa Korea po, dahil 4 na seasons ang meron po sa kanila, nag-iiba din po yung mood, yung feeling po, depende sa season. Tayo po kasi, of course, summer na summer sa Pilipinas, always summer, may wet and dry season lang po tayo. Pero pag mainit po, 'di ba, umiinit din po yung ulo natin. So you know that the temperature, the weather, yung condition ng weather po, pag hindi po maganda ang panahon, hindi din po maganda ang ramdam natin. So that's what we'll experience din po dito sa chapter 15. Yan din po may explanation doon. Okay? So sa chapter 15, I feel good because the weather is clear and sunny. May dalawang grammar po tayo. But of course, since part 1 po ito, isang grammar lang po tayo for today. So, one set of vocabs, isang set ng grammar po, at isang dialogue po ang mai-experience natin. Alright, so if you're ready po, let's get started. Okay, so start po muna tayo dito sa vocabulary. So, sa vocabulary 1 po, ang vocabulary na ito ay tungkol sa weather at sa seasons na meron sa Korea. Okay? So, yung weather po, ang tawag sa weather ay 날씨. Weather. So, yung weather po, 날씨. Tapos, ang seasons po, yung spring, summer, fall, winter, 계절. Seasons, 계절. 계절. Tapos, ang wa, dapat alam nyo na po yon, it just means end. So, end. Dinidikit lang po niya yung dalawang noun po na yan. So, 날씨와 계절. Okay, so start po tayo dito sa spring. So, ang simula po ng spring, nasa mga March or April po ang simula ng spring po. So, boom. Boom. At sa spring, ang relevant weather po doon, sa panahon po na yon would be warm weather. Kasi galing lang po sila sa winter season at ngayon spring na. So parang galing sa lamig po yung mga tao. So gusto po nila na medyo warm na po. 따뜻하다. 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 So, to be warm, meron po akong guide para sa inyo kung paano ang present, past, and future tense po nila. So, ang present tense po, 따뜻해요, if polite. 따뜻합니다, for polite formal. Pag past tense, 따뜻했어요. 따뜻했습니다. So, pag polite and formal po nun. Future tense, 따뜻할 거예요. 따뜻할 겁니다. For the future, polite and formal. Okay? So, next, move forward na po to summer. Pag summertime na po, usually ang start ng summer nila around the end of June. So, mga June, July po, nagsisimula na po na mas iinit na yung panahon sa Korea. So, 여름, 여름, 여름. At pag mainit po ang panahon, 덥다, to be hot. 덥다, 덥다. And when conjugated in the present tense, dapat aware po tayo na si 덥다 under the category ng irregular verb po siya. Kaya si 덥다 ay magiging 더워요 in the present tense polite. Pag present tense formal, wala pong changes, 덥습니다 lang po siya. 덥습니다. But when it comes to the past tense, ang 덥다 ay conjugated into 더웠어요, 더웠습니다 in past tense polite and formal. Then future tense, last na po, since irregular nga po siya, ito po yung magiging conjugation niya in future tense. 더울 거예요. 더울 겁니다. Pag future tense. Okay, so let's review. Isa pa po, 봄, spring. To be warm, 따뜻하다. Summer, 여름. To be hot, 덥다. Goods pa tayo? Let's go to the next slide na po. Sa next slide naman, starting with autumn or pwede ring fall po.
So si fall or autumn, 가을, 가을, 가을. Tapos sa panahon po na ito, galing po sa summer season po, magiging winter na, lumalamig na po yung panahon because before winter is autumn po muna. So, 시원하다, so cool weather po. To be cool, 시원하다. Hindi ibig sabihin, uy, astig. Hindi po parehas na meaning po ng cool nito, okay? Ang 시원하다 ay para lang po sa hangin. Yung temperature po na nararamdaman mo. Hindi po pwede yung 시원하다 para sa astig na word sa Tagalog or cool in English. Hindi po pwede yon. So, it's really the weather only. So, yung temperature po, it's cool, refreshing, 시원하다. So, in present tense, 시원해요, 시원합니다. 시원해요, 시원합니다. Present polite and formal. Sa past tense po, 시원했어요, 시원했어요, 시원했습니다, 시원했습니다. So, 시원했어요, 시원했습니다. For past tense, polite and formal. And lastly, future tense, 시원할 거예요. 시원할 거예요. 시원할 겁니다. 시원할 겁니다. So, for future tense naman po. Okay? After autumn, after 가을, ang last season po natin ay winter. 겨울, 겨울, 겨울. At pag 겨울 na season po, it's usually cold. 춥다, 춥다, 춥다. Ayan. So, to be cold or 춥다 ay kasama rin po sa irregular verb na kategory ng mga verbs or adjectives. So, si 춥다 ay magiging 추워요 in present tense polite. 추워요, 추워요. 춥습니다. Pag present tense formal. 춥습니다. Then moving to past tense po, ito na po yung conjugated form niya, 추웠어요, 추웠어요, 추웠습니다, 추웠습니다. For polite and formal. And lastly, future tense, 추울 거예요, 추울 거예요, 추울 겁니다, 추울 겁니다. Ayan. So, ito po, one more rundown, excuse me, puro yung ubo ko. Alright, so fall, autumn, 가을, 가을. To be cool, 시원하다, 시원하다. Winter, 겨울, 겨울. And last, to be cold, 춥다, 춥다. Next, I'll read to you guys example sentences po gamit ng mga vocabulary po natin. So, short sentence lang naman po siya to make it very simple. Pag spring is warm, 봄은, so ang un particle po, ginagamit pang topic particle. So, alam po natin na pag may attached na un particle, ito po yung topic of the sentence. At yung topic of the sentence, yung laman po nun, focus po kayo dito sa kanan po. So, doon sa kanan po niya, everything that is mentioned in that sentence ay tungkol po dito. So, alam nyo na po na, redirect nyo po yung attention nyo. Pag sinabing tateteo, babalik po yung tateteo kay 봄. Parang yan po yung ibig sabihin nun. So, make sure that the entire sentence focus or conversation focus ay yung merong topic particle. Alright, so, spring is warm. 봄은 따뜻해요. 봄은 따뜻해요. Spring is warm. Next, 여름은 더워요. Summer is hot. 여름은 더워요. Summer is hot. Next, autumn is cool. 가을은 시원해요. 가을은 시원해요. Autumn is cool. Last, 겨울은 추워요. 겨울은 추워요. Winter is cold. Next, meron na po tayong mga dagdag po na expression tungkol po sa weather. So, let's start po dito sa unang example, expression po natin, the weather is good. So, if you want to say the weather is good, 날씨가 좋다. 날씨가 좋다. The weather is good. The weather is nice. So, ang 좋다 po, since
dictionary form po siya, kailangan po nating i-conjugate po. So, if you want to say the weather is good in the present tense, edi dapat gamitin natin yung present tense, 좋아요. So, 날씨가 좋아요. Pag formal, 날씨가 좋습니다. And if you want to say the weather was good, so it was happened in the past, 날씨가 좋았어요. 날씨가 좋았습니다. And if you say na ipe-predict mo na siguro bukas the weather would be good. The weather will be good. 날씨가 좋을 거예요. 날씨가 좋을 겁니다. So when talking about it in future tense, ito po ang gamit po natin sa future tense. So you can change 좋다, hindi po yan ending ng sentence po. You need to change this into the tense that you want to talk about. So if you want to say in the present tense, dapat ito, pag past ito, pag future ito po. Next, to be clear. So when you say clear po, of course, ito naman, so hindi po siya ganun ka cloudy ka, hindi umuulan. So clear naman po yung skies natin. So makta. Ang basa po niyan, hindi po yan malkta. Kung meron po nagbabasa niyan ng malkta, medyo awkward po siya pakinggan, but it should be makta, makta, makta. Pero pag naka-conjugate na po si makta into present tense, then you would say 맑아요. So, hindi na po yan makayo. Hindi yan malkayo, malkayo. Hindi po. 맑아요. 맑아요. So, you read this as 맑아요. At ito naman po, mak습니다. So, dito lang po lalabas yung real po niya. Ito po, hindi na po lalabas yung real po. So, mak습니다. 맑아요, mak습니다. For the present tense, polite and formal. Sa past tense naman, 맑았어요. 맑았습니다. In the past tense. And for future tense, 맑을 거예요. 맑을 겁니다. Kung nagtataka kayo bakit na parang lumalabas po yung pagka-L niya dito sa mga ibang example po, it's due to the reading rules. So that's what we call the resyllabification. If you don't already know what resyllabification is, it was explained in the previous video po about resyllabification. So you can always go back sa Hangul videos regarding sa resyllabification po. Next, we have 날씨가 나쁘다. The weather is bad. 날씨가 나쁘다. The weather is bad. So, si naputa po, hindi po yan ending lang. So, naka-dictionary form po siya. Kailangan po natin palitan into present or past or future. Depende po sa gusto pong sabihin. So, in present tense, irregular po si naputa. So, under this category po, napuda ay magiging napayo. In present tense, polite. 나빠요. So, 날씨가 나빠요. The weather is bad in present tense. 나쁩니다 for formal present tense po. In the past tense naman, 날씨가 나빴어요. The weather was bad. So, nangyari na. So, it happened in the past. 나빴습니다. The weather was bad for polite and formal po. Pag future tense naman, 나쁠 거예요. And 나쁠 겁니다. So, 나쁠 거예요, 나쁠 겁니다. Future tense, if the weather will be bad, 날씨가 나쁠 거예요, 날씨가 나쁠 겁니다. Alright. So, next we have cloudy. So, to be cloudy po, 흐리다. 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 So, si 흐리다, when conjugated into present tense, polite and formal, 흐려요. 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 At 흐립니다. 흐립니다. Present tense polite and formal. Sa past tense naman po, 흐렸어요. 흐렸어요. 흐렸습니다. 흐렸습니다. Okay, for past tense, polite and formal. Last na po, future tense, 흐릴 거예요. 흐릴 거예요. 흐릴 겁니다. 흐릴 겁니다. For the future tense ng 흐리다. To be cloudy. Okay, so we have the last 4 expressions po related sa weather po natin. Pag to rain, 비가 오다. 비가 오다. So, 비가 오다,
to rain or the rain comes. B meaning rain, 오다 meaning to come. So the rain is coming. 비가 오다. So pag present tense po, 비가 와요. 비가 와요. 비가 옵니다. 비가 옵니다. So polite and formal ng present tense. In the past, so it rained. So nangyari na. So it already rained. 비가 왔어요. So it came. So the rain came and then hindi na po umuulan, no? So 비가 왔어요. 비가 왔습니다. So the rain came. 비가 왔어요. 비가 왔습니다. Polite and formal. Lastly, kung nape-predict nyo po yung future, so it will rain daw. Sabi ng weather forecast, 비가 올 거예요. 비가 올 거예요. 비가 올 겁니다. 비가 올 겁니다. So future tense, it will rain daw. Next, snow. So if it snows, 눈이 오다. To snow, 눈이 오다. 눈 meaning snow, 오다 meaning to come. So the snow is coming. 눈이 오다. In present tense, 눈이 와요. 눈이 와요. 눈이 옵니다. 눈이 옵니다. So the snow is coming daw. So it's snowing. Pag past tense, so it snowed, so tapos na po, wala na pong snow, so, but it snowed yesterday, for example. 눈이 왔어요. 눈이 왔어요. 눈이 왔습니다. 눈이 왔습니다. So, 눈이 왔어요. 눈이 왔습니다. For the past tense, and last, future tense po. So, it will snow. 눈이 올 거예요. 눈이 올 거예요. 눈이 올 겁니다. 눈이 올 겁니다. So, it will snow. Next, to be windy. 바람이 불다. 바람이 불다. So, ang baram means the wind. 불다 means to blow. So, the wind is blowing. 바람이 불다. Or, it's windy. To be windy. Ayan, kawawa naman po yung papi. Oh. So, pag present tense po, 바람이 불어요. 바람이 불어요. Pag formal, since irregular real po si 불다, you don't say 불습니다. 불습니다 does not exist. So, dapat si 불다 will be conjugated as 바람이 붑니다. 바람이 붑니다. So, irregular real po kasi siya, allergic po siya sa shiyot, sa s. So, hindi po siya magiging bulsnida, but 붑니다. In the past tense naman, 바람이 불었어요. 바람이 불었어요. Next, 바람이 불었습니다. 바람이 불었습니다. So, past tense, so it was windy. Last, future tense, so it will be windy. 바람이 불 거예요. 바람이 불 거예요. 바람이 불 겁니다. 바람이 불 겁니다. So, si 불습니다, sabi ko nga po, cannot be conjugated that way. Si 불다, hindi po 불습니다. And same here sa future tense po, I'm sure na may iba nalilito pa rin sa conjugations ng future tense. Pero para lang clear po sa lahat, 불다 will be conjugated as 불 거예요, hindi po 부를 거예요. Kasi ibang words po ang may 부를 거예요 na meaning. So it cannot be conjugated in this manner po. Okay, so lastly, we have to stop. 그치다. 그치다. So, to stop, so what kind of example can be used with 그치다? Actually, ginagamit po siya sa mga weather na, di ba, meron po tayong to rain, 비가 오다. Pag gusto mong sabihin, oh, huminto. Huminto na yung ulan. So, if you want to say that kind of expression, the rain stopped, or huminto na nga po ang ulan, 비가 그쳤어요. The rain stopped is the proper way. So, for example, itong scene po, I think Weathering with You po, ang anime po, if I'm not mistaken. So, yan po. So, in this case po, 비가 그쳤어요. So, nag-stop na po siya talaga. So, nag-stop na po, 비가 그쳤어요.
So present tense, 그쳐요, 그쳐요, 그칩니다, 그칩니다. In the past tense, 그쳤어요, 그쳤어요, 그쳤습니다, 그쳤습니다. And last, in the future tense, 그칠 거예요, 그칠 거예요, and 그칠 겁니다, 그칠 겁니다. Okay, so that's all of the expressions related po sa seasons, sa weather po natin. So now we have our first dialogue of the chapter. So itong dialogue 1 po, again, it's still about the weather, pero sana po makafocus po tayo, listen carefully. So wag po sana kayo tumingin sa screen, makinig lang po muna tayo sa dialogue po, no? To see if you can really understand. So, I'll leave you guys. So, i-play ko na po ang audio natin. And i-breakdown ko po ang conversation. 15과 날씨가 맑아서 기분이 좋아요. 대화 1. 비가 계속 오네요. 네, 안 그치네요. 투원 씨, 우산 있어요? 아니요, 없어요. 리안 씨는요? 저는 있어요. 이따가 저하고 같이 집에 가요. Okay, so ito po ang dialogue natin. May dalawang karakter po tayo, si Tuan tsaka si Lihan, talking about the weather. So start po tayo kay Tuan. 비가 계속 오네요. So yung neo po will be our new grammar lesson sa next slide. Pero focus lang po tayo dito sa bagong vocabulary po. So si 계속 po, 계속, is an example of what we call an adverb. So ang adverb po, I think I was able to explain in chapter 14 review po. Sa ang mga adverb kasi, nagbibigay po sila ng quality. Quality kung paano ginagawa ang isang action or the quality of an adjective. So in this case po, oda po kasi, oda sa 비가 오다 means to come. So yung to come na action po is still an action. It's still a verb. So we can give more detail, more description how it comes. So pag 계속, continuously. So tuloy-tuloy. Wow, tuloy-tuloy yung ulan. 비가 계속 오네요. Tapos sabi ni Lihan, 네. So nag-a-agree po siya. So nag-agree muna si Lihan and then 안 그치네요. So yung an po na to, we already learned in the previous chapter na negative po yan. So kung ano mang word po ito, ine-negate po niya. Meaning, hindi. So it's not stopping. 안 그치네요. 안 그치네요. It's not stopping. 네. So nag-agree? Yes. It's not stopping. 안 그치네요. And then, ang follow-up naman ni Lihan, Tuan 씨, 우산 있어요? Ikaw, Tuan 씨, may umbrella ka ba? May payong ka ba? Sabi ni Tuan in response sa tanong, 아니요, 없어요. So, nag-respond po siya sa tanong at nag-reply na rin po siya na ay wala ako. So, wala daw siyang 우산. 아니요, 없어요. Then, I already explained also in the previous lesson na pag gusto nyo pong ibato ulit the same question, the same statement sa kausap mo, you use 는요. 리한 씨는요? Ikaw ba? Whoever blah blah she. So, 리한 씨는요? Ikaw ba, Lihan? Ikaw may payong ka ba? Si Lihan, 저는 있어요. Ako, meron. 저는 있어요. Tas itong ittaga, ano yung ittaga? It's another adverb. So yung adverb po cannot necessarily always need to be beside an action or beside an adjective. It can be somewhere inside the sentence po. Ang ittaga is an adjective, it's an adverb for time. So the adverb of time meaning a little later or a little bit later, ittaga. So little bit later daw, ittaga 저하고 ako with me. So 하고 같이. 하고 같이 is together with. So together with me, 저하고 같이 집에 가요. Go home. So go home together with me later. 이따가 저하고 같이 집에 가요.
Okay, so before we move on to the next slide po, basahin ko lang po yung mga example sentence natin dito for the adverbs because these are also important in understanding more adverbs in the future. 저는 한국어를 계속 공부하고 싶어요. So ako, 한국어, Korean language, 계속 continuously tuloy-tuloy 공부하고 싶어요. I want to study. So I want to study Korean continuously. So I want to keep studying Korean. Next, 계속 비가 오면 축구를 못할 거예요. 계속 continuously 비가 오면 if it rains 축구 soccer 못 cannot 할 거예요 will do. So I cannot play soccer, I cannot do soccer if it continues to rain. Alright, so let's move to 이따가. 이따가 ang example sentence niya, 지금은 바쁘니까 이따가 오세요. 지금은 지금 right now 바쁘니까 because I'm busy. 이따가 later 오세요. Please come. So right now because I'm busy, please come by later. Last, 우리 이따가 이야기 좀 할까요? 우리, tayo, us. 이따가, later. 이야기, talk. 좀, a bit. 할까요? Shall we? So, shall we talk a bit later? Yan po ang 이따가. Alright. So, napansin nyo po sa dialogue, meron po tayong expression na neo, which is probably you have not experienced yet or heard yet. So, si neo is our grammar lesson for part 1 ng chapter 15. So, si neo po ay dinidikit sa verb or adjective stem. So, si V, hindi po V ng BTS. V po verb at A for adjective. So, kailangan po natin ang stem nila. So, you don't need the whole word. You don't need to conjugate to wo, to a, to o, to he. Wala nang conjugation po. So, you only need the stem and you will attach the neo. So, there's no conjugation rules, blah, blah, blah to follow. So, what's the meaning of neo? Since sabi ko nga po, expression po siya, it's used to express the feeling or wonder or surprise about a fact. So, there is something that you just learned or you know about something and you are trying to say, ay, ito pala yun. Oh, wow. Or I'm surprised. Oh, it is blah, blah. I see. So, you're expressing some sort of surprise. So, neo. Let's look at some examples po. Babalik naman po tayo doon sa slide po natin. I want you guys to be able to see how do you apply neo. Paano po natin ilalagay si neo sa mga example verbs and adjectives natin. So first, let's use to be expensive as an example. Pisata. Pisata. So to be expensive, so first, number 1, kunin nyo lang po ang stem. Tanggalin po si da. Pisa ang matitira, no? So, pisa. Do you need to conjugate? Maglalagay ba tayo ng yo, ng nida? Hindi na. So, you just attach neo to say na, oh, 비싸네요. Oh, computer가 비싸네요. Oh, the computer is expensive. So, nag-e-express tayo, ay, mahal pala siya. Mahal pala ang computer. Surprised after seeing the price for the first time. Kagaya ni Homer. Tumingin po siya sa computer, nakita niya yung presyo at nagulat po si kuya. Ayun. So, oh, the computer is expensive. Oh, it's expensive pala. So, you're just expressing a bit of surprise. Okay, let's try naman dito sa to be spicy mga lasa po from chapter 14, no? Mepta. Mepta. So, anong stem po ni mepta? Tanggalin po si da, mep ang matitira. This is our stem. Do you need to change to mewoyo? Wag na! No need kasi stem lang po ang kailangan natin. So, mep plus neo, mep neo, but we read this. You read it as memneo because nasalization rules exist. So, memneo ang tamang reading niyan. So, if you want to say, ay,
ang maanghang pala nito. So, you were surprised a bit for realizing na maanghang pala yung kinakain mo. 라면이 맵네요. Oh, the ramen is spicy. 라면이 맵네요. So, surprised after eating ramen for the first time, realizing ay spicy pala siya. So, ang anghang pala niya. 라면이 맵네요. So, more examples pa tayo. Let's use opta, to not exist. So, wala daw. To not exist, opta. Remove the, we get the stem op. So, after this, no more opsoyo, opsonida, wag na. You're just going to express surprise. So, we add neo, op plus neo, omneo. So, due to the nasalization po ulit, meron po tayong nasalization dito, omneo, omneo. omneo. Oh, there is no food in the fridge. 냉장고에 밥이 없네요. You were expecting food, so you were expecting it, pero surprised, ay wala pala pagkain ang fridge. So, yung ref, wala palang laman. 냉장고에 밥이 없네요. Oh, there's no food in the fridge. So, there is one exception po dito sa rule po natin na i-attach lang po yung neo sa stem. So, we have what we call irregulars po, no? So, si irregular real, ito lang po ang may conjugation rule. So, si irregular real verb and adjective, we need to conjugate as follows. So, kung sakali ang word po nila, ang vocab na verb or adjective ay may real sa ilalim, follow these steps. For example, palda. To sell. Pal, ang stem niya. We need to remove real. Pal becomes pa. So, after removing real, pa ang matitira, then we can finally attach neo. So, paneo. Oh, they sell a lot of ramen at the convenience store. 편의점에서 라면을 많이 파네요. So, 편의점 for the convenience store, ramen for the ramen, 많이. So, another adverb for a lot of. So, you were surprised na pumasok po kayo sa 편의점, sa convenience store in Korea, at ang dami pala nilang klase. Ang dami pala nilang binibenta na ramen. Oh, ramen을 많이 파네요. So, you were surprised to see na, ay, ang dami pala nilang binibenta na ramen. So, again, expressing surprise, but in the case of palda, irregular real, tanggalin si real. Okay, one more example ng irregular real po. Si mandulda is part of this group. So, mandulda, stem, mandul. So, si mandul, real sa ilalim, tanggalin po yung real, remove real, you will have mandu remaining. So, mandu, lagyan natin ng neo, 만드네요. 엽서를 잘 만드네요. Oh, you make postcards well. So, nagulat po yung tao or nagulat ka, ay, yung kaibigan mo pala, ang galing niyang gumawa ng postcard. So, you were surprised by the quality. 엽서를 잘 만드네요. Oh, you make postcards well. So, I'm surprised. Ayun. So, expressing still a bit of surprise and wonder. Okay. So, this is one rule that often gets overlooked. Ang neo po can be used in past tense. So, possible po kasi na habang nag-aaral po kayo ng EPS topic or learning Korean language, listening to conversations, hindi nyo po ma-pick up na ay naka-past tense pala siya. So, you are allowed to use the past tense with neo. Let's use kada as an example. Kada, to go. Ang stem po ni kada ay ka. No? So, ito po yung stem niya. So, how do we change it to past tense? I'm sure marami po sa inyo, gassoyo. So, naisip nyo po agad ang gassoyo. Because we learned it in the previous lesson. Pero, hindi nyo po lalagyan ng oyo, you only need the at. Ito lang po ang kailangan natin.
Hindi yung oyo, hindi yung smnida ending. You only need the double shiot ending. So, ka plus at plus neo. So, combine all, magiging ga at neo. But we can definitely combine ga and at. So, mako-combine po natin tong dalawa, magiging ganeo, hindi gatneo. Ganeo, ganeo. It's due to nasalization rules of batchim T sounds. So, dahil T sound po ito na may katabing niyon, ganeo ang reading po nito. Ganeo. Oh, my friend went home. 친구가 집에 갔네요. So, na-surprise ka, ay, umalis na pala siya. Umalis na pala si Mare. Surprised that the friend left na hindi po siya nagsabi ng bye-bye. Umalis na lang agad. O, 친구가 집에 갔네요. Oh, so, surprised ka. Umalis na pala siya. Okay, let's do one more example. O, can be used with the past tense. So, gamitin naman natin si to eat, mokta. Ang stem po ni mokta, mok. So, how to make mok into the past tense? Si mokda into past? For sure, naisip nyo po, 먹었어요. No? 먹었어요. Tanggalin po ulit si oyo. We don't need it in this case. We only need the double S. So, yung 먹었, neo. Mok plus ot plus neo. Ito lang po ang kailangan natin. So, mokot, neo. Mogot, neo. But again, this is read as mogonneo. So, T sound next to N. mogonneo. Nasalized na po siya. 밥을 안 먹었네요. So, surprised na, ay, you did not eat the food. So, nakita mo na may plato po siya ng pagkain, hindi niya ginalaw. Oh, 밥을 안 먹었네요. 밥을 안 먹었네요. You did not eat the food. So, surprised ka. Hindi pala niya kinain, no? Okay, so we have more qualities about neo. For surprise lang ba siya? For wonder lang ba siya? Hindi po. You can also use it to express you are agreeing. May expression of agreement din po pala siya. So let's use jakta to be small as our example. Jakta to be small. Jak ang stem. So dito po, pwedeng in present tense pa rin po siya. So, neo, lagyan lang po natin ng neo, jangneo. So, that's not jakneo. Hindi po yan jakneo. Due to nasalization ng giyak po, may nasalization po ulit na mangyayari. Ang basa po nito ay jangneo. Jangneo. So, jangneo. So, there's a conversation po. So, yung conversation between ga and na, sabi ni ga, 이 셔츠가 작지 않아요. So, si G anayo po is negative po. So, 작지 않아요, not small. You can use it also to confirm something with someone. 이 셔츠가 작지 않아요. Is this shirt not small? Hindi ba maliit ang shirt na to? So, ang response naman ni na, 네, 좀 작네요. So, 네, yes. So, nag-a-agree po siya na, oo nga no, parang ang liit nga niya. 네, 좀 a bit small. 작네요. So you are using this as a surprise kasi first time mo makita na sinuot niya yung shirt na yun, pero nag-a-agree ka rin na sinabi niya na hindi ba parang maliit to? So ay oo nga no, parang ang liit nga niya. So you are also giving an agreement to the other person. So pwede po ito, 좀 작네요. 네, 좀 작네요. So you are agreeing to them. Yan ang isang quality ng neo. Both surprise and also agreeing. Okay, so that's all of the examples, all of the step-by-step kung paano po i-conjugate ng tama ang mga verb or adjective stems with neo. So, regardless po whether they end in a final consonant or not, this part ng instruction po ay medyo
hindi ako nag-a-agree dyan. Kasi meron nga po tayong isang exception. Meron po yung irregular real. Kaya I could not let you guys read this part kasi hindi po yan tama. So meron po tayong irregular real na isa. Meron po tayong example nun. Kasi si Manduneo, ayan po irregular real po galing sa Mandulda. But it did not explain properly how that became Manduneo from Mandulda. Okay? So, kaya, shinare ko po sa inyo ang exception po natin. Okay, so let's read the examples po. 가, 지금 추워요? Is it cold now? 네, 좀 춥네요. Yes, it's a little bit cold. So, si ga na conversation 1 is actually example ng agreement. Nag-a-agree nga siya eh. So, agreeing and also expressing, ay, oo nga, ang lamig nga, no? So, 네, 좀 춥네요. For our second dialogue po, basahin ko po muna. 가, 모니카 씨는 한국 음식을 참 잘 만드네요. 그래요? 감사합니다. Okay, so si 가, sabi po niya, si Monica Monica, 한국 음식 Korean food, 참, very, 잘 만드네요. You make it very well. Oh, you make Korean food very well, Monica. Oh, 그래요? So, si 그래요 po yung response naman nina. You say, oh, is that so? Really? So, you're also confirming with them? Ah, talaga po ba yan? 그래요? 감사합니다. So, nag-thank you po siya. So, 한국 음식을 참 잘 만드네요. So, surprise na, ay, ang galing mo pala ha. So, siguro may iniisip lang siya na, ay, the surprise, si Monica, who's a foreigner, actually makes good Korean food. So, there's an expression of surprise po dito. Okay, so before we move forward sa final activity po ng Chapter 15 Part 1, meron po tayong similar grammatical expression. So, i-explain ko lang po ano yung pagkakaiba ng neo versus nungunyo. Okay, so dito po sa neo and nungunyo, both. So, parehas po sila nagsasabi po ng bagong fact. Something that you learned. So, you learned about it, kaya you are expressing and talking about it. Pero si neo, used when telling a fact that you experience. So, dapat, ikaw mismo na nagsasabi nito, na-experience mo siya, nakita mo siya, na-witness mo siya. So, nararamdaman mo. So, these are all have to be first encounters po. Okay? Tapos, ang nungunyo, pwede po about facts that you experience directly, pero pwede rin po natin gamitin si nungunyo about facts that one has come to know after hearing about them. So, yung pagkakaiba po ng neo tsaka nungunyo is about the first-hand experience. So, pag neo po, si neo, dapat talaga na-experience mo din yun. Nakita mo siya, narinig mo siya for yourself. Si nungunyo, you experience the fact yourself, you discover something for yourself, or also, you hear about it. Okay? So, pwede na nagko-conversation yung mga tao, tapos, may na-realize kang chismis. So, yung chismis na yun, yun pala ang nangyari. Blah, 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 nungunyo. So, you just heard about that fact. You didn't experience it, but you heard about it. So, it ends up being new fact, a new truth you learned. So, hindi siya direct na-experience mo siya. So, it can be heard from the grapevine. Wow! So, meron po palang nungunyo na yun pala confirmed from hearing the fact from somewhere else. Okay. So, let's look at this example dialogue po. Si 가, 여기 오는데 3시간이 걸렸어요. 여기, here, 오는데, coming. So, coming here, 3시간, 3 oras, 3 hours, 걸렸어요. It took me 3 hours just to come here. Sabi nina,
여기 오는데 3시간이나 걸렸군요. So dito po may gunyo po tayo, no? Na circle po siya. Ibig sabihin, ito po yung tama. You cannot say 걸렸네요. Bakit? Kasi si na, hindi naman siya yung late. Si na, hindi po siya yung nakaranas ng 3 oras ng travel. Si na ay nagre-react lang sa bagong truth, sa bagong story na narinig niya. Galing kay ga. 3시간이나 걸렸군요. It took you 3 hours pala. So, si na did not experience the 3 hours. Only heard about it. Pero, surprised pa rin siya, no? So, since surprised at hindi siya first-hand experience ni na, gunyo is the proper ending. Nungunyo or gunyo. Let's look at one more example. Gumawa po pa ako ng isa pang example. Oh, it's raining. 비가 오네요. So, lumabas ka. Umuulan. So, you're experiencing the rain as it falls. 비가 오네요 habang naglalakad ka. Ayun, umuulan na pala. So, it's raining. So, na-experience mo na siya. Ito naman, 비가 오는군요. 비가 오는군요. It's raining. So, itong scenario po, isipin nyo po na parang nasa loob po tayo ng building. Tapos, pag out mo na sa building na yon, pag lalabas ka na o pag out mo sa company, hindi mo alam na umuulan pala. So, pagkalabas mo, 비가 오는군요. So, you did not know. Hindi mo alam na umuulan, pero finally, nakita mo na na-experience mo na, umuulan pala, 비가 오는군요. So you did not know. So this one really expresses na you heard about it or you did not experience it firsthand yet. So na-realize mo na a bit later. Okay. So finally, na-explain ko na po ang neo grammar natin. We can finally apply dito sa activity po. So dito, complete the sentences using neo. 그림을 보고 보기처럼. So just like 보기, example, gamitin nyo po yung neo to complete the sentence. Okay? So you are completing the sentences po. Hindi po ito conversation. This is just one sentence na binigyan lang po kayo ng space. So I'll leave you guys for a few seconds. You can pause the video para masagot nyo po ang 1, 2, 3, and 4. Okay, so for the correct answers, guys, ano kaya po ang tamang sagot? But let's read the 보기. Example po muna. So sa example po natin, ito po, 오늘은, so today, 날씨가 정말 따뜻하네요. So it is really warm today. So today the weather is very or really warm. 따뜻하네요. So based on the picture, it's a warm weather po. So, 따뜻하네요. It's warm today. So, let's go to number 1. So, mukhang mainit po, no? 오늘은 날씨가 너무 덥네요. So, today, the weather is very hot. So, nagulat ka. You're surprised na, today is very hot, no? Ang init pala ngayon, no? 오늘은 날씨가 너무 덥네요. Yan po. So, it is hot. Number 2. Okay, so mukhang cool weather po ito, no? So, cool weather. 오늘은 날씨가 정말 시원하네요. So, 시원하네요. So, it's very cool. Meron po akong kilala na ang ginamit po nilang sagot, 오늘은 날씨가 정말 바람이 부네요. So ito po, windy naman ang ginamit niyang word. Kasi windy nga naman po, no? So 오늘은 날씨가 정말 바람이 부네요. So I would like to say that this is a correct answer, but actually hindi po. Bakit? Kasi dalawa po ang subject nyo.
So there can only be really one subject per clause or per sentence. In this case po, 바람이 부네요. Since there are two subjects, it gets confusing alin po talaga ang gumagawa ng action na to. So we cannot use this as an example, or as an answer, unfortunately. So 바람이 부네요 is not correct in this case po. But you can definitely make a sentence that uses 바람이 부네요. Okay, let's go to number 3. Ayan, so malamig po, no? So malamig po siya. 오늘은 날씨가 너무 춥네요. So today, the weather is very cold. So surprised na? Ay, ang lamig pala ngayong araw. 오늘은 날씨가 너무 춥네요. Lastly, number 4. 오늘은 비가 정말 많이. Okay, ano kaya ang tamang sagot po dito? So we know that it's raining po, no? So, ano yung tamang sagot? 비가 정말 많이 오네요. 오늘은 today, 비가, if you don't remember, 비가 오다 is the complete phrase. So, 비가 오다. Nawala lang po yung oda sa sentence. Kaya, ang lalagyan nyo po na neo is only the oda part. So, o plus neo, 오네요. So, it's raining a lot today. 오늘은 비가 정말 많이 오네요. So, ang mali po ng iba, dinoble po nila yung 비가. But there is already 비가 in the sentence. So, you only need to complete the sentence with 오네요. And that is the end of chapter 15 part 1. Thank you po guys for watching the video until the very end. And thank you for participating. Hopefully na sumagot po kayo doon sa final activity natin. And you were able to appreciate the different examples sa ating grammar lesson po. So don't forget, pwede po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel sa Kami Teaches Korean. It's very helpful for me to see na may marami pong nagsusupport po sa channel. Kasi itutuloy ko rin po yung mga chapters po dito sa EPS topic books, and definitely may future videos din po ako na gagawin. So thank you so much, 여러분. 감사합니다.